Magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Hello? Ayan. Tayo po tumayong lahat. Bubuksan po natin yung Bible natin sa 1 Peter chapter 1. Verse 13. Ang babasahin po natin ay 1 Peter chapter 1, verse 13 hanggang verse 16. Nakita na? Okay. Sabay-sabay po tayo sa verse 13. Ready? Read. Wherefore give up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance, but as he which had called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Because it is written, Be ye holy, for I am holy. Hanggang dyan lamang po, tayo po'y manalangin. Dear Lord, we ask for your wisdom and we ask for your Holy Spirit to speak to us through your word. In Jesus' name we pray, Amen. I'd like to propose the title of our message to be Developing a Holy Lifestyle. Developing a Holy Lifestyle. Meron isang teenager, kumuha siya ng lisensya. At pag kukuha ka ng lisensya, di ba merong driving test? At the end of the driving test, sabi nung teenager, sabi nung instructor, ang galing mo. Ang galing mo. Sagot nung teenager, sa loob-loob niya, hindi niya na sinagot ng verbal. No? Sa loob-loob niya, sabi niya, I'm sure and so glad that I don't have to drive like that every day. So, karamihan sa atin, we are like that teenager. We are only trying to comply. No? You're getting your driver's license, and in order for you to get that, you have to comply. Proper turn, look at the signs, stop on red, minor, sa yellow, di ba? We're not doing that because we obey, but we are doing that kasi gusto natin mag-comply. Karamihan sa atin ay parang ganon. No? We put on this robe. Okay? Robe of compliance, but in reality, we are lacking sa ating obedience. Mayroong pag-aaral sa States, no? Tungkol sa divorce. And ang ganda sana kung sasabihin ko sa inyo na mga Christians, walang nagdi-divorce. Ang ganda sana kung sasabihin ko sa inyo, sa mga Christian homes, walang divorce, walang separation. But the reality is, ang divorce rate among Christians, number 1, ang mga doktor. Bakit? Siyempre, mga doktor, mga on-call, di ba? So, hindi siguro kulang sa time. Police, number 2, police. Nagdi-divorce sila ng mga couples nila. Pangatlo, pastors. Alayin nyo? Pastors. Diba? Number 3 sa divorce na mataas sa United States. What is the distinction, no, between Christians and the secular people? Wala. That is why this message was developed. We have to develop our holiness. Anong ibig sabihin ng holiness? It is stemming from God. Because God is
holy. Ano bang ibig sabihin ng holy? It means to be distinct and separate. Ang Diyos, our God, He is distinct, He is separate. You cannot classify Him with other gods. He is in a class all by Himself. Nakahiwalay siya. He is elevated. Nasa langit siya, tayo nandito. He is spirit, we are flesh. His thoughts, malayo sa thoughts natin. That's why He is called God. But you know, there was a challenge. And the challenge is found in what we read. Sabi, verse 16, sabi po dito, because it is written, be ye holy. Translate natin into common English. Be ye different. You have to be distinct. You have to be different. When I started in my career in the call center industry, I was fresh out of school, Bible school, and I have made it a point to be different. Because Daniel was different. Inspiration ko si Daniel eh. I'm a professional. All the people around me are secular, the world around me, and I am a Christian. I have to be different. I have to be distinct. And so, kayo din. You have to recognize who you are. Sino ka ba? You're a Christian. Tinawag ka. You have been saved. You have been called out from darkness into the marvelous light. But the problem is, as I began my message, the problem is, and the big problem is, there is no more distinction between Christians and unbelievers. If there is, ang liit lang. Maliit lang. Now, the word holy, makikita po natin yan, ano? Merong notion na pag sinabing holy, mabagal ka maglakad, ang kamay mo magkadikit, at ikaw ay nakayuko. Yung parang maamo, hindi po yun ang holy. Okay? Holiness means that you are striving to be like your God. Hello? Amen? You are striving to walk like your God. When God calls us to holiness, it means that we are to be set apart from the world unto God, separate from all sin. Hindi na ba tayo magkakasala? Hindi na dapat. Huh? Sabi ng Bible, di ba, sa 1 Corinthians, no, be ye separate. No, tinawag tayo to separation. Yun ang wala sa atin. Yan ang nawawala sa mga Kristiyano. Nawawalan ng distinction. Nawawalan na ng distinction sa damit. Nawawalan na ng distinction sa pagsisimba. Nawawalan na ng distinction sa pagsasalita. Nawawalan na ng distinction sa mga friends na sinasamahan natin. Nawawalan na tayo ng distinction sa ating mga gadgets. Sa ginagawa natin sa gadget natin. Baka may mga Kristiyano dito, no? Ang time na ini-spend sa gadget na walang katuturan na ginagawa sa gadget ay higit pa siguro sa mga ginagawa ng Kristiyano. Or kung ang trabaho mo 8 hours, ang relaxation mo 8 hours din, no? Kakaganon. No? Sad to say, mga kapatid, it is a trap of the devil. Oh, kawawa naman yung devil, nasisisi lagi, no? Kawawa naman yung devil, lagi nating sinisisi. But you know what?
Sabi ng Bible that the God of this world has blinded the minds of them that do not believe. But the funny part is, even Christians are getting the shades. Gusto na nilang mag-shades. Bakit? Nasisilaw na sila sa light ng glorious gospel. Nasisilaw na sila nagsasawa na sila sa preaching. Nagsasawa na sila sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Nagsasawa na sila sa John 3:16. Gusto na nila the world 3:16 na. No? Ang prayer nyo na lagi, blessing, blessing, blessing. Pag nandiyan na ang blessing, hindi mo na alam kung saan mo dadalhin. Hindi mo na maibigay yung tithes mo. No? Kung kailan ka nagkaroon ng blessing, aba, saka ka naman nawala sa simbahan. Saka ka nawala sa faithfulness mo. At nakalimutan mo na ang Diyos. Holiness. Pag sinabi nating developing yung holiness natin, isa lang po ang ating idol. No? Sinasabi ko na idol, no? Isa lang po yung ating we follow after. Sino? Christ. Ang Diyos. No? Kaya yung message ni Pastor Ronel kaninang umaga, sakto to dito sa message ko no? Faithfulness yung kanya no? Faithfulness, no? Paano ka maging holy? You start maging faithful ka sa basics. Basics of the Word of God. Reading the Word of God, mag-grow ka, di ba? And then, pag nag-grow ka, mag-glow ka. Amen? Kaso hindi ko in-expect kanina, meron ding give, no? Galing, no? Naipasok niya yung give dun sa pangatlo. So, kasi go, grow, tapos go, no? Go, glow, go. Tapos merong give. Galing, oh. Yung holiness, merong tatlong klase yan. Okay? Yung una, no? Sabi ni Dr. Ryrie, kilala niyo si Dr. Ryrie, Charles Ryrie? Sumulat yun, meron siyang Ryrie Bible, no? Baka meron kayo dyan. Ryrie Bible. Sabi niya, sanctification is like a little girl na may lollipop. Sinong may lollipop dyan? No? Meron siyang lollipop, tapos meron siyang friend. Gusto ng lollipop niya. Gustong manghingi ng lollipop. So, ang ginawa niya, kasi ayaw niyang mamigay, dinilaan niya yung lollipop niya. Di ba ganun tayo minsan, no? Gusto mo? Wala na. Hindi ka na makahingi. Ano ka na nalawayan ko na So, nalawayan ko na di ba? So, sanctification is like that. Ano? Na-set apart na yung lollipop sa'yo. It's separated na sa'yo. But hindi pa siya fully sa'yo kasi hindi mo pa naubos. No? So, every day, nidilaan mo siya ngayon. No? Every day, ganun yung sanctification. Every day you have to do it. Holiness is a daily thing. It is not a Monday, Sunday thing only. It is every day. Okay? Finally, the process is over when the lollipop is completely gone. It's inside you. Then you are already, masasabi mo, sa'yo na talaga yon. Okay? And so when we go to heaven and we have been glorified, we can say that we have been fully sanctified. We have been fully separated. Dito sa verse na binasa natin, I'd like to focus on verse 13 at the moment. No? Verse 13, sabi dito, wherefore, gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Pag sinabi po dito na fix your hope and be holy, ito po yung dalawang command, no? Sa Greek, no? The other action words are participles which are dependent on the main verbs.
Thus, the sense of verse 13, girding your minds for action, keeping sober, fix your hope completely on the grace being brought to you at the revelation of Jesus Christ. So may tatlong aspects dito, no? Tatlong aspects. Number one, to be holy, we must be focused on the coming of Christ. Number one, to be holy, we must be focused on the coming of Christ. Alam nyo ba yon na Jesus Christ is coming back again? Eh kung mamuhay tayo, parang kung magplano tayo, kala mo hanggang year 3000, sigurado kang mabubuhay ka eh. Di ba? Paplanuhan ko na yung mga apo ko. Paplanuhan ko na yung mga aking great apo. No? There's nothing wrong with planning. Let us just keep our mind set that Jesus can come anytime. Ang tawag po doon is imminent. He can come anytime. What if He comes today? Are you ready? Wait, hindi pa ako nakapagligpit ng bahay. Baka yun yung isasagot natin. Wait, hindi ko pa na-transfer yung assets ko sa mga unsaved loved ones ko. Sino magmamana ng assets ng mga Kristiyano, yung mga unsaved loved ones, di ba? Iintindihin mo, hindi. That's just a joke. Because your unsaved loved ones, hindi na rin yan magtatagal after the rapture. No? Kasi may tribulation tayo eh. Amen? Pagkatapos ng tribulation, nako, buti ko makasurvive yan, mga unsaved loved ones natin sa tribulation. To be holy people, we have to keep the coming of Christ at the forefront ng ating buhay. Now, there are several things here that I'd like to share with you. Number one, or letter A, is that holy living in light of Christ's coming begins in the mind. No? If you want to be holy, you have to gird up the loins of your mind. Ano bang ibig sabihin nitong gird up the loins na to? Ano ba yung loins na to? Loin cloth. Pag sinabi nating loins, no? Nung unang panahon kasi, ang damit ng lalaki mahaba. So kung tatakbo ka, no? Naka-robe. Tatakbo ka, ang gagawin mo, iangat mo. Saka ka tatakbo. Tama? Isaksak mo muna dyan, geared up the loins, saksak mo muna dyan. Kaya pwede ka nang tumakbo, pwede ka nang makipaggera. Eh kasi pag nakapalda ka, ang hirap. Para kung si Superman, no? Buti si Superman sa likod lang eh. Di ba? Yun po ang ibig sabihin ng geared up the loins. It means you have to prepare. Kumbaga, sabi nila, roll up, di ba? Roll up your sleeves. Oh, hugas na ng plato. hugas na ng plato. O kaya, sabi nga ni Superman, di ba? Yeah? Ready na for Ganon din po, no? The idea for holy living is to start with our minds. No? Kaya nga sabi ng isang Christian author, the battle begins in the mind. The battle begins. We must begin to act as those who mean business. Seryosohin natin. No? Seryosohin natin yung ating mind. Bakit? Saan ba pumapasok yung mga hindi magandang isip, mga tukso? Sa three senses natin, di ba? Five pala yung senses natin. So, sorry po. At mga teacher, sorry. No? Sense of sight. Nakakita ka ng billboard na nagmo-model.
at sinabi mo, mas pogi pa ako dyan, nagkasala ka na. No? Nagkasala ka, mas pogi pa ako dyan. Paano naging model yan? Di ba? Nagkasala ka na. Oh. Nakaamoy ka ng mabaho. Amoy mo yung ihi ng pusa sa bubong ng kapitbahay. Wala ka namang kinalaman dun. Pusa nila yon, bubong nila yon. Pero magkatabi kayo. Naamoy mo. Uminit ulo mo. No? Nagkasala ka. Kita nyo yung mga senses natin? Ano? Panlasa. Pwede ka ba magkasala sa pagkain? Ano ba naman itong pagkain na to? Lasang. Di ba? Oh. Magkasala ka na sa panlasa. Oh, yung mga ibang senses, ano pa yon? Touch, saka hearing, di ba? Yung hearing, yan. Ang pinapakinggan mo sa cellphone mo, panay mga chismis. Chismis, o kaya mga love story na hindi ka naman kasali doon sa love story. Pero gustong-gusto mong pakinggan kasi wala kang love life. No? At kung may love life ka naman, gusto mo na, ayoko ng love life ko, gusto ko yung love life niya, ang ganda ng love life niya. Ano ba yan? Anong tawag dyan? Discontentment. Diba? Scroll ka naman sa Facebook, nakita mo yung buhay ng kaklase mo, uy, buti pa siya nasa, no? Ang tawag dyan? Envy. Saan nagmula? Sa mata. Saan nagmula? Sa tenga. Saan pumunta? Sa isipan. That is why we have to guard our mind. Amen? Letter B. Holy living in light of Christ's coming requires spiritual alertness. Ano yung spiritual alertness? Sabi sa verse 13, be sober. Anong ibig sabihin ng be sober? Ha? Be sober. Opposite po ng sober, lasing. Alam niyo yung inaantok? No? Yung inaantok? Parang lasing yan. No? Tingnan niyo yung sarili niyo. Tingnan niyo ako. No? Medyo inaantok. Parang lasing eh. Di ba? Pero seriously, kapag ikaw ay lasing, hindi ka sober. Ibig sabihin, magulo ka. Magulo ang isipan mo. No? Hindi ka alert. Kaya yung mga lasing na nagda-drive, na-aksidente. Karamihan po ng mga driver na umiinom at nagmamaneho, na-aksidente kasi mabagal ang kanilang reflexes. Hindi sila agad nakakapreno, hindi nila kaagad na may tumawid, hindi pa nag-register yon sa kanilang isipan. Napakabagal, no? Tayo mga Kristiyano, ganun din, no? Mabagal ang ating pick-up. Hindi mo alam, nasa gitna ka na pala ng kasalanan. No? Dahil mabagal ka, hindi mo na pick up, kulang ka sa alertness. No? Tinuturuan ka na pala ng mundo ng disregard sa mga bagay ng pang Diyos, no? Ng mga makadiyos na bagay. Kinokondisyon ka na pala ng mundo sa mga hindi makadiyos na bagay. Ay, okay lang pala yung okay lang pala sa bahay lang mag-church. No? Okay lang pala na magbigay lang ako ng abuloy sa church. Kung saan lang ako masaya. Hindi po kung saan ka masaya ang pagbibigay. No? Ang pagbibigay po, it is not based on happiness. No? It is not based on happiness. It is also not based on compulsion. Kaya dito, walang nagpipilit sa inyo na magbigay kayo ng ibigay nyo. No?
O pag hindi kayo nakapagbigay, pupuntahan kayo. Wala pong ganun dito. Holy living in light of Christ's coming requires spiritual alertness. Alert ka. Alert ka sa kasalanan. Alert ka, baka nasa gitna ka na ng storm. Alert ka, baka nasa trap ka na. Sabi sa chapter 5, verse 8, no? Tingnan natin. 1 Peter chapter 5, verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is as a roaring lion, walking about seeking whom they may devour. Ngayon, kung meron ditong leon, hey, ladies and gentlemen, kung may leon dito ngayon, anong gagawin niyo? Hi! Ganun ba? Ang cute-cute mo naman, di ba? Ano sasabihin ko sa mga anak ko? Halika na. Punta tayo sa kotse. Let's go. Dahan-dahan tayo. No? You're not going to play with the lion. You're not going to entertain. May announcement, may nakawalang leon. Tara. No? Pag may ganyang announcement, may nakawalang leon, o kaya naman may nakawalang tigre na wild, unang-una kong gagawin, isi-secure ko yung pamilya ko. Tama? Bakit tayo? Hindi natin sinisecure yung pamilya natin sa kasalanan. Ang kasalanan, nandyan lang eh. Sabi ng 1 Peter chapter 5, verse 8 your adversary, sin, is as a roaring lion. It's just there. Gustong mangagat. Ang ginagawa natin sa kasalanan. Himas-himasa, ang cute mo naman, di ba? Mga young people, nagde-date kayo lang dalawa. No? At sinasabi nyo, Christian naman kami. Wala namang pinagkaiba ang biology ng Kristiyano saka hindi Kristiyano. Alam namin yung Bible. Lumang tugtugin na yan. No? Madami ng mga young people ang nahulog sa tulay ng kwento na yan. No? Matanda na kami, 40 na kami, exemption na kayo. No? Do not give the enemy a foothold. Kasi once nandiyan na kayo, no? Gagamitin na yan ni Satan. Yan, nakapasok na eh. Okay na yung bahay mo, sealed na lahat. Hindi papasukin ng tubig except dun sa paborito mong entrance ng no? Gusto ko dito pumapasok yung aking aso. Yan. May maliit akong butas dyan. Yan ang weakness mo. Yan ang vulnerability mo. Dyan papasok ngayon yung kalaban sa maliit na butas na yan. And before you know it, the damage has been done. No? Letter B, holy living in light of Christ's coming requires spiritual alertness. Letter C, holy living in light of Christ's coming is motivated by grace. Ano ba ang nagmo-motivate sa'yo? Ako, nagmo-motivate sa akin. May nabasa akong libro noon ni sino yun? Philip Yancey. What is so amazing about grace? I'll tell you what. God has left heaven. He lived as a man. He suffered on the cross. Sinless. He gave his life. He was slapped and condemned to the death of a criminal. Pero wala siyang ginawa. Ang mali niya lang, no? Ang mali niya lang, minahal niya tayo. Di ba kanta yun? No? His only sin was that He loved us. And yun po yung tinatawag na grace. Yan po yung tinatawag na God's riches at Christ's expense. Kaya tayo na-save dahil Jesus Christ paid for it. Kaya tayo, Christians,
we have to fix yung ating hope, yung ating motivation dapat is yung grace ng Panginoon. Yung ginawa niya para sa atin. Dapat yun yung motivation natin. No? Ayoko magsimba, mainit. Diba? Ayoko yung simbahan na, huwag ka nang maarte. Simula no, nagsimula ka dito, mainit na. Amen? Simula nung pinanganak ka, ikaw ba nung nasa tiyan ka, may aircon ka? Sino dito ang pinanganak na ka-aircon? No? Paglabas mo, may kasama kang electric fan. Wala. Diba? Lahat po tayo dito, sanay tayo sa init. Bakit? Abay, tropical country to. Amen? Ngayon, kung mag-aircon tayo, hindi na ako magsisimba dito. Hindi, joke lang. Joke lang, Brad. No? Blessing yon. Amen? Blessing yon. Our motivation is not a comfortable church. No? Our motivation is that we are here kasi natutuwa tayo, nakikita natin yung nag-grow ang bawat isa. Nag-grow nga ba tayo? Meron ba tayong mga na-invite? Meron ba tayong naba-Bible study? Meron ba tayong natuturuan? Meron ba tayong na-encourage? Sabi nga nila, if you cannot win them, ano? Ha? Hindi, produce them. If you cannot win them, produce them. Ano si Brother Ramil? Diba? Ang dami niyang na-produce. 5. Ako, na-produce ko 3. Oh, Sister Grace, may na-produce 1. Oh. Diba? If you cannot win them, produce them. Number 2. Ano yung number 1? Ayan, to be holy, we must focus on the coming of Jesus. Ang daming Kristiyano, parang hindi dadating ang Panginoon eh. Number 2, to be holy, we must be obedient to the Father in all areas of life. We must be obedient to the Father in all areas of life. Nung tumanggap ka sa Panginoon, iba ba ang lifestyle mo? Ibang tao ka ba no? Before I accepted Christ, I was quite different person. Not too sinful. It's just that I was not aware of the godly way of life. No? I was more of the usual teenager after, the usual worldly stuff. But when I accepted Christ, I have no longer been a normal teenager. When I accepted Christ, most of my interests ay nagkaroon na ng what we call godly. I have been tainted, not tainted, no, that's a negative word. I have been tainted, karime ng tainted. Or I have been infused, or I have been influenced by godly things. Pag tumanggap ka sa Diyos, ganun yon. Maging syempre maging aware ka na sa tama. So iwas ka na sa mga makasalanan na bagay. Before I accepted Christ, isa ako sa mga madaming kalokohan sa school. Kasama ko mga klase ko nung grade dyan sa day spring, no? Tumatalon kami mula ganyang kataas. Ganyang kataas. Papunta dyan. Fire escape. Pag dinaanan nyo yung day spring, makikita nyo sa labas, may fire escape yan eh. Binababa namin yun, tapos tumatalon kami. Ginagaya namin yung mga grade 6, kami mga grade 4. Isipin mo kaedad ako ni Bea. Ganun na ginagawa ko. Ganyang edad, grade 4.
Oh. Meron na akong baseball bat. Ha? At nakalagay sa baseball bat ko, dito, Taugama. Hindi naman ako Taugama. No? Nagpapanggap lang. Siyempre yung mga batang, di ba? Papanggap ka lang. Oh. Tapos aastig-astig ka ngayon. Gusto mo ng Rumble. Grade 4, ha? Meron kaming ano yun? Yung liabe. Yung liabe, syempre, pag liabe lang ang hawak mo, nakakatakot yun. So, babalutin namin ng sako para hindi halata. At dun sa Bal Mini Mart, wala na ngayon yun, no? Yung malapit dyan sa Montessori, dyan kami pwesto. At kaangasan namin yung mga kabilang school. Alam mo yung mga bata, di ba, na naghahamon na wala naman, hindi naman matutuloy. Parang, lang kayo, nagpapayabangan lang kayo doon. Nagsisiga-sigaan lang kayo. Grade 4, no? Ganyan. Hanggang ngayon siguro may mga ganyan mga bata, no? Pero yun. Pero nung tumanggap ako sa Panginoon, may mga nabago. No? Yung Christian music dati, ay yung worldly music, nire-record ko yan. Nakakaset yan. Yung sa radyo, pag nagtapos na magsalita yung DJ, saka ako ngayon pipindutin yung record, saka play, back. Oh, naka-ready na yan, yung pause. Tatanggalin ko yung pause, saka ngayon magre-record yan. Yung mga iba, hindi nyo na alam yan eh. Yung cassette deck, hindi nyo na alam yan. Oh, yung makikinig ka ng radyo, tapos aabangan mo yung mga songs, tapos i-record mo. Yan yung style ng mga mahihirap noon, kami. No? Walang pambili ng mga cassette. Kasi ang cassette noon, 300 yata. No, mahal. Kaya kami, nire-record lang namin. Ang dami kong collection noon. Nung tumanggap ako sa Panginoon, nawala po yun. Yung mga song hits ko, ang kapal, nawala din. Yung rock music ko, nawala din. Pag tumanggap po tayo sa Panginoon, letter A, we must break with our past lifestyle. Kung ang chicks mo, ang girlfriend mo, nung ikaw ay grade 6, 5, dapat isa na lang. Amen? Kung may asawa ka, meron kang 3 on the side, dapat asawa na lang. Amen? May excuse ka eh. Unbeliever ako eh. Diba? Ang dami akong chicks. Ngayon, Kristiyano ka na. Isa na lang. Isang asawa, hindi, joke. Isang asawa lang. No? We must break. No? Break with our past lifestyle. Kung mahilig ka magpunta ng casino, may nagkakasino ba dito? Mahilig ka magsugal. Akala nyo ang sugal, Akala nyo ang sugal na casino lang? Hindi, online meron, di ba? Yung ating nakaraan, wag na nating balikan. Or else, you are like a dog eating your own vomit. Nakita na kayo nun? Aso, tapos siya sumuka, kakainin niya yung kanyang sinuka. What in the world? Diba? Ew! Pero tayo mga Kristiyano, ganyan tayo. Tumanggap ka na sa Panginoon, nilinis ka na, and then, here you are again, back to your old ways. Pagka ganun, magdududa ka na. Kristiyano ba talaga ako? Yes, dapat magduda ka. As Christians, growing in our knowledge of God, we don't have to be controlled by selfish desires. We must make a break with the self-centered living that marked us before we have accepted Christ. Letter B, we must establish a habit of obedience.
Verse 14, sabi po dito, as obedient children, chapter 1, verse 14, as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance. The question is, paano ka mag-obey kung hindi mo alam anong i-obey mo? Tama? How can you obey if you do not know what to obey? Kung di mo alam what to obey, you have to go to church. Oh, may Bible ka nga, hindi mo na alam anong susundin mo. So you need to have someone to teach you. Kung kaya mo naman basahin yung Bible on your own, okay. But, mas maganda may nagtuturo. Nakaka-shortcut ka. Alam niyo yun? Nasa-summarize na para sa'yo kung ano yung kailangan mong gawin. We must establish a habit of obedience. Huwag ka masanay na depende sa akin, depende sa, no? Alam niyo yun, yung ugali na ako ang masusunod. Mag-go ba tayo? Do sa green light? Or do sa red light? Or do sa yellow? Hindi, pagka ganyan nakita mong yellow na, assess ka na mag-minor ka na yan. May-minor ka na. No? Kung naka-green pa, okay pa. Pero pag nakapula na, delikado ka na. Huwag mo nang itutuloy. Hindi, depende sa akin yan. Depende sa akin. Kapag gusto kong pag nakita ko wala naman, kahit naka-red, okay lang. Hindi. Pag naka-red yan, red yan. Kasi hindi mo naman alam eh. Mamaya may mabilis na humahataw dun eh. Kasi hinahabol niya din yung green. No? Kaya nga binigay po ang Bible so that hindi po tayo masusunod. Kasi subjective po tayo eh. Yung tama sa akin, ako pag humingi kayo ng counseling sa akin at ako yung nag-advise lang, mahirap yun. Mas maganda yung Bible yung susundin natin. Yun po yung biblical counseling. Alam niyo po sa biblical counseling, mas maganda po yung nagsasalita yung kina-counsel mo. Kaya mo siya magsalita. Ano ka lang, makinig ka lang, mag-interject ka lang to clarify, pero mostly, siya yung nagsasalita. We must establish a habit of obedience. Ano yung habit? It means doing right by default. Bakit? Habit mo na eh. Yung tithing, no? Habit mo na ba yan? Yung pagsisimba, habit mo na ba yan? Yung pagpe-pray, pagkakain, is it your habit? Yung pag-say ng thank you, is it a habit? Yan po yung mga good habits. Galing po yan sa Bible. Letter C, we must erase the distinction between sacred and secular. Pag nasa church, ano tayo? Mabait tayo. No? Para kang para kang butete na hindi maintindihan. Diba? Para kang butete na malapit ka na maging lamok eh. Pero yung butete palaka yun, di ba? No. Pero pag nasa labas ka naman, no? Nakakalbo ka na sa taas ng noo mo. Diba? Isa lang po yan. No? Sabi po ng Bible, we must erase the distinction between sacred and secular. The word behavior, no? Sabi, be holy in all your behavior. In verse 15, tingnan natin, no?
But as he which had called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. It can be translated as living or behavior, conduct, lifestyle. So, holiness is linked to behavior. Sabi ni J.I. Packer, isang author, sabi niya, the Puritan vision of the Christian life makes the point that the Puritans did a good job of integrating their Christianity into every aspect of life. Kung ikaw driver ka, Kristiyano ka din. Diba? Kapag Kristiyano ka, ang tingin sa'yo ng tao ay, mabait yan. Tama? Dapat ganun. Amen? Ay, Kristiyano to, mabait to, mapagkakatiwalaan yan. Iwanan mo sa kanya mga anak mo, walang problema. Pero hindi. Pag Kristiyano ka, halimbawa, businessman, nako, Kristiyano, pag sinabi nilang Kristiyano sila, hanap ka na lang ng iba. Kasi karamihan yung mga Kristiyanong yan, ginagamit nila yung pagiging Kristiyano nila, pero lalamangan ka nila. Mahirap pagka ganun ang impression sa Kristiyano. Kaya nasa sa atin, mga kapatid. Nasa sa atin. No? Na pag tayo nagnenegosyo, pag tayo estudyante, pag tayo trabahante, dapat meron tayong uniqueness. Meron tayong distinction. In short, holiness. Amen? Kakaiba to. Sabi ng boss ko, may bago akong boss ngayon, sabi niya, kumain kami sa labas, sabi niya, eto si Raf, ano yata to, pastor yata to. Hindi ko na tinanong, paano mo nalaman? Baka nang i-stock. No? Sa profile ko naman, hindi naman ako masyado nagpo-post ng pilgrim na ano eh. Pag minsan-minsan, nag-share ako. No? Pero paano niya ano? It's because of siguro the way I speak pag minsan, o yung the way I walk, o hindi naman ako mukhang unggoy maglakad. No? Meron kang, nung nagba-Bible school pa kami, sabi ng teacher namin, kung gusto mo magpastor, sabi sa aming lahat, kung gusto mo magpastor, maglakad ka, parang pastor. Kung gusto mo magpastor, gupit mo, gupit pastor, hindi gupit military. Kasi yung ibang kaklase ko, alam mo, military eh. Ano, magpapastor ka pa, magsusundalo. Diba? Oh. So, they teach us paano tumayo, paano mag-tuck in, paano magsuot ng korbata, paano magdamit ng maayos. So, tayo, si Paul tinitin yung sarili. Tingnan natin, yung sarili natin. Ito ba yung damit na masasabi natin na respetable tayo? Amen? Alam niyo na yung opposite ng respetable. Amen? Are you respectable? Or maybe doubtful? Parang pwede ko itong hindi respetuhin. Wag naman ganun, no? Number 3 and last. Ayos na po. Ayos na kayo na po. Ayos na. Last na eh. Kinahabaan ko may fellowship pa kasi. Ito na yon, no? Yung message mamaya, di ba may message sa fellowship? Ito na yon, ha? Take note. May quiz tayo. Number 3, to be holy, we must be growing in our personal knowledge of God's holiness. Hindi po porket tumanggap ka na sa Panginoon, tapos na po. Okay na, pasado na ako sa lahat ng exam in the future. Hindi po. As you grow sa iyong buhay, Kristiyano, dapat may natututunan ka pa more and more about God. Habang tumatagal ka sa pagiging Kristiyano mo, mas lalo mong nakikita yung sarili mo at nakikita mo, grabe, ang dami ko pa palang kulang. Amen? Pag nagsimula ka na ganyan mag-isip, grabe, ang dami ko palang kakulangan sa Diyos. Ibig sabihin yan,
medyo nagmamature ka na. Kasi nakikita mo na yung sarili mo as God sees you. Because the way God sees us, no, although perfect tayo in Christ, but God sees us as a work in progress. Kaya nga sabi sa Bible tayo ay, He who began a good work in you will finish it. Diba? Tatapusin ito ng Diyos. We are a work in progress. So, if we want to be distinct, we must grow in our personal knowledge of God's holiness. Paano mangyayari yon? Paano ka mag-grow? Again, 5 senses. Bantayan mo yung tinitingnan mo. Bantayan mo yung pinapakinggan mo. Sige, isama na namin natin yung bantayan mo yung kinakain mo. Amen? Pag kumain tayo, no? Bukod sa bantayan natin yung kinakain natin, na huwag ka masyado mag-french fries, huwag ka masyado mag-fast food, amen? Ibig sabihin din natin ng bantayan natin, huwag tayo masyado magpa-obvious na tayo'y gutom. Amen? Oo, yan, lagi ko sinasabi, no? Oo, yes, gutom tayo, pero konting preno at syempre, isipin mo, baka may nakatingin sa akin, liliitan ko lang yung subo ko. Yeah? Hindi, gutom talaga eh. Yung mga babae, hindi ko kayo i-call out. Pero ang lalaki kasi, pag sumubo ang lalaki, kumain niya ng ganyan, wala akong masasabi eh. Tama? Kaya nga sabi nila, unfair eh. Pag ang lalaki, kumain na, walang akong masabi, pero ang babae, pag kumain ng hab-hab, may masasabi, anong klase ka ba naman babae ka? Magpunos dili ka naman. Pero pag lalaki, walang masabi, no? Double standard. But still, as Christians, isa lang, walang lalaki, walang babae. As Christians, dapat yung ating behavior, no, is becoming as iwasan natin yung mga kilos, mga salita na hindi kaaya-aya at naka-align sa values ng isang Christian. Okay? So, 3 bagay lang, Holiness lang ang pinag-usapan natin ngayong hapon. So, nawa, hindi tayo nag-ingay ng 1 oras, no? At hindi natin gagawin. So, ang gawin natin, manalangin tayo. Tumayong lahat at hilingin natin sa Panginoon na ipinakita niya sa atin na para tayong tumingin sa salamin, ipinakita niya sa atin na kailangan pa na natin itong baguhin. Kaya mag-pray tayo sa Panginoon ng pagbabago sa atin. Amen? Tayo manalangin. Aming Diyos, kami po'y lumalapit at kami po'y humihingi ng kapatawaran sa aming disregard sa inyong law. You have encouraged us to be holy. Yung hindi lang pag Sunday, kundi everyday sa aming isipan, sa aming pagkilos, sa aming pagsasalita, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Tulungan niyo kami, Panginoon, na we can reflect you, our God, as our holiness sa aming buhay. At hindi lamang gagamitin namin ang inyong salita, gagamitin namin ang pagiging Kristiyano upang magkaroon kami ng advantage. Bagkus, we will remember na mag-grow kami in grace. At yun ang magmo-motivate sa amin upang masigit pa kaming maging Kristiyano. We are not works-based. Hindi kami naliligtas sa gawa. But I believe, Lord, that you want more from us at gusto mo maging sanctified kami. Not only in heaven, but dito rin sa earth.
we will be sanctified, separate, and distinct, holy unto your service. So why this is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen.